Yo, what's up? What's up? Bisiwa. Ako yung Grab driver na nasakyan mo kahapon na ayaw mo bayaran. Kapal na mukha mo, animal ka. Sa halagang 247, hindi ka sa akin magbabayad. Tapos nung hindi kita pinababa, pinagmumura mo na ako. Tinadtad mo ako ng mura. Kung hindi ko pa in-stock ang account mo, hindi ko malalaman na scammer ka pala. Legit ka na scammer, animal ka. May kaso ka, ang dami mong kaso. May mugshot ka pa ron na 24 oras ka pa. Hinuli ka pa ng NBI. Tapos sa halagang 247, hindi mo ako babayaran. Sabi mo sa akin, yaya mo na magbabayad. Anong pakialam ko sa yaya mo? Ang bayad mo sa akin dapat cash. Pumayag lang ako sa GCash. Tapos ngayon, sasabihin mo, yaya magbabayad. Yaya mo magbabayad sa GCash. Bakit? Hindi pa nadating yung bayad sa GCash. Kapal na mukha nito. Dating actress na yopak na to na Abisiwa Laos. Kaya pala dumidikit ka kay Francis Leo Marcos eh. Parehas kayo scammer eh. Kapal na mukha mo. Alam mo ba kaya ako binuksan ang pinto ng sakyan ko? Bahala kita hilain sakyan. Nagtimpi lang ako para sa pamilya ko. Gusto kita patulan kahapon eh. Kapal na mukha mo. Paano mo? Gusto ko lang po ulit magpasalamat sa mga taga LTRFB or Land Transportation Franchising Regulatory Board. Maraming pong salamat sa tulong nyo sa pag-file ng report in my behalf at maraming salamat din po na tiningnan nyo po yung pambubuli sa akin sa Facebook. Makakatulong po ito kapag nag-file na po ako ng complaint. At inaakyat ko po ito sa nararapat na government body. Sana hindi na po maulit itong ganitong pambubuli online, and again, I am doing this para mabigyan din ng leksyon yung ganitong klaseng tao kasi hindi po talaga tama yung ginawa niya sa akin. Alright? Siya po yung mali. Tapos binaligtad niya ako, siguro out of, I don't know, baka gusto niya talagang sumikat. So, ayan, yung ginawa niya sa akin. Ipinost niya yung litrato namin ni Abby Siwa na may nagpicture daw sa amin. O, eto po ang kasagutan sa inyo ni Abby Siwa. Namnamin mo, food poison. Kasi ikaw, wala kang tunay na kaibigan na nagtatanggol sa'yo. Pasensya ka na, Dragon Lady yan, hindi nyo kaya yan. Okay. Panoorin nyo ha. So, I'll answer this once and for all you curious minds and all the chismoso and chismosa na walang magawa in the Philippines. I'm not dating Mr. Francis Leo Marcos or aka FLM, aka Norman Magusin. Okay, we're just friends. And forever will be. And wala akong pake sa inyong lahat. Bow. Oh, okay na ba? Does that satisfy you all? I don't care what you say about him, okay? He will forever be a friend, and that will not change. And kahit picturean niyo pa kami many times, I don't care. Okay? That's it. Bit-bit pa ng dating aktres na si Abby Siwa ang sample ng binibenta niyang bigas nang makipagkita sa mga NBI agent na nagkunwaring customer. Maya-maya, pinadeliver naman niya ang COVID rapid test kits na binibenta rin niya. Nang tanggapin niya ang bayad, agad siyang hinuli ng NBI International Operations Division.
Positibo rin siyang itinuro ng kanya umanong biktima. She owes me money. I have receipts. She's unpaid in Cebu. Wala umano siyang napakitang dokumento mula sa FDA para sa pagbebenta ng test kits online. May trading company po ako. Medical trading company. May license to operate kayo, Meron po. Nagsimula ang investigasyon nang magreklamo ang negosyanteng si Jesselyn Fernando laban sa kanya. Nag-down payment umano siya ng 4.4 million para sa 10,000 sako ng bigas pero walang idineliver si Siwa. Tulong para sa mga tao kasi gutom na ngayon mga tao Nangangailangan na sila ng rescue. Kaya nagmamadali, kaya una palang usapan namin, kailangan makarating in 1 week. Pero ayon kay Siwa, si Fernando ang nagkulang sa bayad. Talaga sobrang agrabyado talaga. As in, ako, yung company ko, nakakahiya. Kasi nag-release kami ng 800 sacks per day. Tapos yung dito rin, hindi nabayaran yung kompletong 10,000 sacks. So siya yung mautang sa akin. I don't know why she's doing this, para siyang sira. Paalala ng NBI, sundin ang abiso ng FDA na bawal ang magbenta ng test kits sa internet. Doktor din dapat ang mag-administer nito. Base dun sa mga postings niya na siya rin ay nagbebenta ng mga medical supplies, specifically itong mga test kits. And alam naman natin na kung hindi ka otorisado ng FDA, ng Food and Drug Administration, hindi ka pwedeng magbenta nito mga test kits. Kulong si Siwa sa kasong estafa at paglabag sa FDA law at bayanihan to heal Azuana.